taon ay magkakaroon ng bisita pastoral ang lukhang kagalang-galang Gilbert Garcera, Arsobispo ng Lipa. Panoorin po natin ito. Good morning mga idol, awil ka muli sa akin channel. Siya nga pala, nandito tayo ngayon sa simbahan ng Binyan, Laguna mga idol. San Vicente Ferrer, simbahan ng San Vicente Ferrer dito sa Binyan, Laguna. At magbibisita iglesia kami kasama ng aking mga kapatid. Okay, so tara mga idol, pasok tayo sa loob nitong simbahan. So ito yung pinakaharap ng simbahan ng San Vicente Ferrer mga idol. San Vicente Ferrer Parish Church dito to sa Binyan, Laguna. Okay, so pasok na tayo sa loob. So ngayon, ito yung kasama natin ngayon sa ating bisita iglesia ngayong umaga. So yan, mga kapatid ko, yan, mga kapatid ko at pamangkin. Tapos ito, apo ko na tong baby na to. Yan, apo na namin. Okay, so tara, punta naman kami sa pangalawang simbahan na ating bibisitahin ngayong umaga. Alright, so nandito na tayo ngayon sa pangalawang simbahan na ating bibisitahin ngayon mga idol. At ito ay sa Santa Rosa, Laguna. So balit hindi natin alam kung anong patron nila dito, kaya minabuti natin na magtanong ni ate na isang atindira dito sa may gilid ng gate ng simbahan. At ang sabi ni ate ay Santa Rosa de Lima daw ang kanilang patron dito. Okay, so tara, samahan nyo kami mga idol. Pasok na tayo sa loob ng simbahan. Let's go! Puno yata. Okay, so dito sa pangalawang simbahan na pinuntahan natin mga idol dito sa Santa Rosa de Lima, sa may Santa Rosa, Laguna, ay hindi na kami pumasok pa sa loob ng simbahan mga idol dahil nakita namin na punong-puno yung simbahan at kasalukuyan na ginaganap yung misa. So minabuti na rin natin na hindi na tayo magkuha pa ng picture o video sa loob para huwag na tayo makadisturbo pa sa mga nag-attend ng misa mga idol. At pagkatapos nga namin mag-alay ng konting panalangin mga idol, ay umalis na rin kami ng aking mga kapatid para pumunta naman sa pangatlong simbahan para sa aming ginagawang bisita iglesia. So, yung mga idol, okay na tayo dito at pupunta naman kami doon sa pangatlong simbahan na pupuntahan natin ngayon.
So sa pagkakataon na to mga idol ay nandito na tayo sa Santo Tomas, Batangas, at ang sabi ng mga kapatid ko ay ito daw yung simbahan ni Saint Padre Pio dito sa Santo Tomas, Batangas, at first time ko rin to na makarating dito sa simbahan na to mga idol. So ito papasok na tayo sa kanilang parking area dito at maghanap lang kami ng mapaparadahan nitong dala namin na sasakyan, at pagkatapos nating may parada to mga idol, syempre bababa na tayo para dumiretso doon sa pangatlo natin na simbahan na ating bibisitahin ngayon, itong Saint Padre Pio dito sa may Santo Tomas, Batangas. Baba na tayo. So, ayan, nandito na tayo sa harapan ng simbahan ng Saint Padre Pio dito sa Santo Tomas, Batangas. At napakaraming tao. Nagulat tayo, ganito pala napakaraming tao pala dito sa na dumadayo at nagsisimba dito sa simbahan na to. Ito sa Saint Padre Pio. Hello! Hello baby! Ang baby na yan, ang kit-kit naman, guwapo-guwapo naman ang baby na yan. Kawalo, bilang isa sa mga Archdiocese ng Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma. Ikasyam, mga kapiyo, ngayon pong taon ay magkakaroon ng bisita pastoral ang lukhang nakadagdalang Gilbert Garcera, Arsobispo ng Lipa. Panoorin po natin ito. Sa darating na April, May, June, July, August, magkakaroon ulit tayo ng pastoral visitation. Yan pala yung pinaka-kampanaryo nila dito mga idol. Yan, napakaganda, napakalaki, at tingin ko napakatibay ng pagkagawa ng kanilang kampanaryo mga idol. So yan, at ngayon pasok na tayo dito sa loob ng simbahan ng Saint Padre Pio. So okay. Napakaganda po mga idol ng simbahan na ito. Hindi naman siya ganun kalaki, pero napakaganda din ng pagka-design. Pabilog siya. Ayan. So zoom in natin mga idol. Yan yung pinaka-altar niya mga idol. Ayan. At yun party na yun sa kabila na yun. Yes pa, doon may nagmimisa. So titingnan natin doon sa party na yun. Para let's
huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga bata, asno, at ang anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sir, saan po talaga yung namin na simbahan ng Padre Pio? Ito dito o ito dito? Ito po, parang sa mga ito. Main church, sir, ito yung main church. Ito ba yung Parang din ginagawa din nila Blessed na. Church Sacrament? Diyan po, pero kadalasan po dito po ang misa. Dyan ginaganap. Ina-announce naman po after ng misa, ina-announce kung saan susunod ng mas. Pero kadalasan po dyan po ginaganap. Sige, salamat po. So, yan mga idol, nagtanong tayo doon kay sir. At parang dalawa kasi to. Parang dalawa, yun dito, yun Ang ito yung batas ng pinaka-main. Panginoon ay batas na Tapos, walang kulang. Ito'y utos na ang yun dito dulo naman, sa kung saan tao ginaganap ay yung misa ngayon, mabubuhay. ay Yaong ayun yung kanyang mga sinasabi niya na batas ay dito yung lugar ng Blessed Sacrament. nagbibigay ng talino. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humingi ng kababalaghan, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo wala. Yun ang mga idol. So, magsisindi naman tayo ng kandila dito daw sa labas. So, dito tayo sa part na to. Magsisindi tayo ng kandila. Yun mga idol, nakapagsindi na rin tayo ng kandila. At ayan, andun na sa sasakyan yung iba nating kasamahan, so balik na rin tayo dun sa parkingan ng ating service. Pupunta naman kami sa susunod naming destinasyon, susunod na simbahan natin bibisitahin ngayon. Okay? So napakaraming tao, napakaraming nagsimba dito ngayon. Oo, siguro talagang halos dinadayo talaga itong simbahan na to mga idol. Buti na lang at napakalawak din ng parking area nila dito. Nandito na sila, ako tayo nahuli. Okay, ito yung pang-apat na simbahan na ating binisita ngayon mga idol. Itong Invision de la Santa Cruz Paris dito sa Litagtag, Batangas. Ito yung pang-apat na simbahan ngayon na ating binisita mga idol. Itong Invision de la Santa Cruz Paris dito sa Litagtag, Batangas. Alright, so ngayon ay pupunta naman tayo sa panglimang simbahan na ating bibisitahin. Okay, so tara, let's go.
idol, nandito na tayo sa panglimang church na ating bibisitahin ngayon, pagbisita iglesia natin. At ito ay St. Therese of Child Jesus Parish. Yan. Dito sa Santa Teresita, Batangas. So ngayon ko nga lang hindi ganoon ka pamilyar tong pangalan ng bayan na ito dito sa Batangas. Ngayon ko lang din to na nalaman na mayroon palang isang bayan ng Batangas na Santa Teresita. So ayan, pasok tayo sa loob. Ito tingnan muna natin. So pagkita ko muna sa inyo mga idol itong konting background dito sa simbahan na to. So yan St. Therese of the Child Jesus Parish was established in September 1943 in Barrio Sambat, Taal, now Poblacion 1, Santa Teresita, Batangas. Yan, so na-establish yan noong 1943 mga idol. Alright, so ngayon pasukin na natin yung loob mga idol. Okay, so mga idol, tapos na tayo dito sa St. Therese Parish dito sa may Santa Teresita, Batangas. At proceed naman tayo doon sa pang-anim, so pang-limang simbahan to. Pang-anim na simbahan naman ang pupuntahan natin. Hindi ko pa alam kasi sila yung nag-navigate kung saan sila nagpaplano kung saan ang pinupuntahan na mga simbahan. Ito mga kasama ko. So sunod-sunod na ako sa kanila mga idol. Okay, so sakay na tayo dito. Okay, so ito na yung pang-anim na simbahan ngayon na ating aming bibisitahin mga idol. Ito yung Immaculate Conception Parish dito sa Bawan, Batangas. Okay, so tara, pasok na tayo sa loob. Okay, so nandito na tayo sa loob nitong simbahan ng Immaculate Conception dito sa Bawan, Batangas mga idol. At kung mapapansin nyo, makikita nyo sa video ko na to ay napakaganda niya dito sa loob. Napakaganda ng paggawa ng kanyang altar mga idol. At napakalaki din na simbahan na ito. Lapit pa tayo sa may malapit sa altar mga idol para makita natin yung kabuuan nitong simbahan na ito. Napakaganda talaga niya mga idol.
napakaganda talaga ng simbahan na itong mga idol. Talagang kahanga-hanga. Kahit sang anggulo mo siya tingnan, mapababa, mapaitaas, talagang napakaganda niya. Yung kabuuan niya dito sa loob mga idol, talagang napakaganda niya. Kung makikita niyo dyan sa video ko, talagang mapahanga kayo mga idol. At isa na ito sa pinakamagandang simbahan na aking napuntahan sa buong buhay ko mga idol. Talagang yan, totoo talaga yan mga idol. Kabig-habighani talaga ang ganda ng loob ng simbahan na to. Itong Immaculate Conception na ito dito sa Bawan, Batangas. Talagang super ganda talaga ng loob niya mga idol. Okay mga idol, so okay na, tapos na tayo dito. Nakapag-alay na tayo ng kunting dasal dito sa loob ng simbahan ng Immaculate Parish of Conception dito sa Bawan, Batangas. Okay, so proceed na tayo dun sa pang-7 namin na destinasyon ngayon. At hindi ko pa rin alam dahil sila lang yung nakakalam, yung mga kasama ko. Sila nakakaalam nitong mga pinupuntahan namin. Kumbaga, nakisabit lang ako sa kanila, biglaan lang yun. Tinawagan nila ako na sumama daw ako sa pagbisita iglesia nila. Alright, so tara na, nandun na sila sa sasakyan. Naiwan na naman tayo. Tara, let's go. Magkano po? 30 pesos lang po. 30 pesos. Oh. Nakakalapit mismo doon sa ano, sir? Ah, okay. Saan pwede pumak, boss? Dito? May parking po doon. Ah. May parking area doon.
titinan niya sir kung may matitiksikan daw. Ah, sige, salamat. Ah. Mayroong, ano to, biyaheng jeep? Ah, namasyal din. Masal yan. Init. Parang yung pumunta kami ni Ethan ng windmill. Saan ang parking? Dati doon ang parking kami. Oh. Bakit pinila mo? Mayroon ano doon. Mayroon yata doon sa taas. Oh. Ba't galing to doon sa taas? Buti nakakakyat na. Ha? Dati lalakarin mo yan, oh, paakyat yung nagdana na yan. Simbahan mo yung mga tumayo. Oo, simbahan ng ilalim ng Jinx. Kami nagmimisa na yun. Meron. May ginagawa ng ano rito, ano to? Ginagawan tulay. Papunta doon sa ano, dagat. Para kung gusto mo maligo. Pwede Eh ka no, na. dyan ka sa taas ng kamay niya eh. Yun o, doon. Laki niyan. Ilang palapag yan, oh. Hindi pa pala siya maayos. Alright, so nandito na tayo sa pangpito at huling simbahan na ating bibisitahin ngayong araw mga idol. At ito yung tinatawag nila na Munting Maria dito sa Pagkilatan, Batangas City mga idol. So ito pala siya ay sakop pa siya ng Batangas City mga idol. Base na rin doon sa ating nakita at nabasa kanina doon sa bandang ibaba bago tayo umahon dito sa itaas mga idol. Okay? So sa bandang ilalim, sa bandang ibaba dyan sa nakatayo na napakalaking statue ni Mama Mary mga idol, ay nandyan yung simbahan na siya namang huli nating bibisitahin ngayong araw mga idol. Okay? So tara mga idol, samahan nyo kami para pasukin na natin at tumuloy na tayo dyan sa simbahan nitong Munting Maria dito sa Batangas mga idol. Let's go! So yan mga idol, yan yung statue ng Mama Mary. Napakalaki, napakataas na statue na ni Mama Mary. Yun yung tinatawag nila na Munting Maria. So, ito na yung entrance dito sa... Ano pa yung pinaka-entrance dito sa simbahan, sir? Dito ito.
Okay, so tapos na tayo mga idol sa ating bisita iglesia ngayong linggo, ngayong araw. Mula Laguna hanggang dito sa Batangas, dito sa may Munting Maria, dito sa pinakamalaking statue sa buong Pilipinas daw to, itong Munting Maria na to. So dito nagtapos yung ating bisita iglesia ngayong araw ay mga idol, at napakaganda pala dito. Yung ilalim nitong pinagkatayuan nila ng napakalaki na statue ng Mahal na Birheng Maria ay nandyan din yung simbahan. So yun yung pangpito natin na simbahan na binisita ngayong bisita iglesia natin na 2024. Maraming salamat sa inyong panonood at God bless po sa inyong lahat. Hanggang sa sunod kong mga video, paki-like, subscribe at pakipindot na rin natin notification bell para mag-updated kayo sa mga susunod kong mga video. Alright, so nagpayo nga pala tayo mga idol dahil napakainit. Okay, so napakainit ngayong araw. Okay, bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top.